sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang alimoy kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mong mapabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y iligahon na yan ang nakadama ng wagas na pagkamahal. Hiling ka lang naman na tayo na sana dalawa na siyang huli at ang umpisa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawalan. Nakailang tula na ba't tila di napupunan ang tangi kong hiling. Hanggang dulo ikaw ang kabilang. Kung pwede lang hanggang magpakailanman, hindi na ba baka walang kailanman. Ang ating tamis ng pagsasama na sana nahanap-hanap sa dalawa. Ako na lang ang natira at sana'y magpiling tayo. Piling mong kailan na maririnig ang tahaking mag-isa. Kahit wala ka na. Umaga ng Disyembre nang maglayag ang Vapor Tabo patungong Laguna. Sakay ang napakaraming pasahero habang binabagtas ang palikulikong Ilog Pasig. Maituturing na ngang barko ng lahing Pilipino ang Vapor Tabo o mas kilala sa tawag na daong ng pamahalaan dahil pinamunuan ang mga reverendos at ilustrimos. Ito'y gawa sa bakal ni Animoy Hugis Tabo kung saan nakuha ang pangalan nito. Nahahati ito sa dalawang bahagi. Sa itaas ay ang kupierta at dito matatagpuan ang mga nanlalakbay na nakasuot Europeo, mga praile at mga kawani ng pribadong tanggapan na nananabako habang tumitingin sa tanawin. Ang tanging babae lamang dito ay si Doña Victorina, nakahalubilo ng mga Europeo. Ay nako, ang Ilog Pasig ay masyadong paliko-paliko. Dapat natin itong ituwid. Dahil nagpapabagal ito sa ating vapor. Tama, dapat maghanap tayo ng paraan upang mapalalim itong Ilog Pasig. Diba? Para naman mapabilis ang usad ng vapor at ng mga sasakyang pagdagat. Alam niyo ba na may tulay sa Puerto del Patrico? Dahil hindi natapos ito, sinasabing mainit marupok daw ito. Yan din ang aking nais sabihin. Ang Puerto del Patrico at ang mga magpapantas ng agham. Yan ang aking nais sabihin, Padre Salvi. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala na kayong katiwiran. Dahil ang problema natin ay ang lawa. Dahil walang malawak na rawa rito sa Pilipinas. Madali lang yan. At hindi ko mabatid kung bakit walang nakaisip nito. Dapat ito simulan sa paghuhukay ng isang tuwid kanal mula sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa labasan nito sa lagusan ng Maynila. Isang planong yangke ang iyong naisip.
Pagpaumanhin niyo, Senyor Simon. Ngunit hindi ako sumang-ayon. Tila yata masyadong mapaminsala at magastos ang inyong gagawin. Hindi sumira kung kailangan. At saan naman kukuha ng salaping ibabayad sa mga manggagawa? Pagtrabuhin ang mga bilanggo at hindi sila babayaran. Ngunit kulang ang bilang, Senyor Simon. Kung kukulangin ay pagtrabuhin ang taong bayan. Ang mga matatanda, kabataan, bata, pagtrabuhin sila. Subalit, Senyor Simon, Huwag na kayong tumutol doon, kustodyo. Sa ganyang paraan lang may sasakatuparan ang proyektong nang walang kahit anong gastos. ngunit, Senyor Simon, ang panukalang inyong gagawin ay maaaring magdulot ng kaguluhan. May bagay akong mumungkahin sa inyo. At ano naman tong proyektong ito? Nakakita na ba kayo ng itik? Sa iyong palagay, nahuhuli ba ito sa lawa? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang tinutukoy ko ay yung inalagaan sa Pasig at Pateros. Alam ba ninyo ang kanilang kinakain? Ngunit ano naman ang kinalaman nito sa proyektong ito? Papagalagayin ko lahat ng mga naninirahan sa baybayin ng lawa. At makikita ninyo ang palalimin ng maitik ang ilog sa paghuhuli ng makakaing suso. Ganyan kadali ang aking panukala. Papahintulutan po ba ninyo akong ilathala ang kanilang panukala? Ngunit doon, kustodyo, kung ang lahat ng mga tao sa baybayin ng lawa ay mag-aalaga ng itik ay dadami ng balot. Nakakahiya, mabuti pang taburan na lamang ang mga lawang iyon. Hay nako. Dumako naman tayo sa ilalim ng kubyerta, kung saan iba't ibang tagpo ang masasaksihan gawa ng nandito ang karamihan ng mga pasahero. Sila'y nakaupo sa mga bangko at bangketong kahoy, katabi ng mga maleta, bakol at tampipi, 2 hakbang mula sa mainit na makina na siyang sanhi at nakabutas banga amoy ng langis at maaligasaw na amoy ng tao. Lahat sila ay abala sa iba't ibang bagay tulad ng paninilay sa tanawin, paglalaro ng baraha at pakikipagkwentuhan gaya na lamang nila Basilio at Isagani. Hay, gaya ni Kapitan Tiago ay ayaw niya pa rin magpagamot kahit kanino. Kaya pinuntahan namin siya sa San Diego. Ngunit mas nanaisin niya pa rin mapag-isa upang kahit malayang makagamit ng opio. Alam naman natin na ang mga insek na hindi marunong maglatin ang lubos na naninigarilyo na opyo. Akong inihandog lamang ni Kapitan Tiago kay Cicero tungkol naman sa Akademya ng Wikang Kastila. Sinisiguro ko sa inyo na hindi ninyo ito may sakakatuparan. May sakatuparan po, Senyor. Nangako po sa amin si Padre Irene na bibigyan namin ng isang paris ng kastanyong kabayo dahil siya ay makikipagkita kay Kapitan General. Hindi iyon mahalaga. Sasalungat pa rin kayo ni Padre Sibilia. Hayaan niyo siyang sumalungat. Dahil nandito yun nga sa bapor, dahil magtutungo siya sa Los Baños kung nasaan si Kapitan General. Oo, nauunawaan ko. Pero saan naman kayo kukuha ng pondo? Meron din kami. Bawat estudyante ay magbibigay ng ₱1. Subalit, paano ang mga prosesor? Mayroon na rin po. Kalahating Pilipino at kalahating mga Kastila. At ang gusali? Si Makaraeg. Ang mayamang si Makaraeg ay pinahihintulutan niya kami bilang mag-isa sa kanyang mga bahay. Ang palagay siya sa triyo mo dahil sa kanilang pag-uusap tungkol sa makalumang Pilipino. Maiba tayo. Ano ang sabi ng tiyo mo tungkol kay Paulita? Napag-usapan namin nung kanyang tiyahin. Alam mo ba, nakipag-usap siya sa akin, nanapin ko ang kanyang asawa. Si Doña Victorina? At nangako ka para matuloy ang inyong kasintahan. Ang problema ay ang kanyang asawa. Dahil ang kanyang asawa ay nagtatago sa bahay ng aking tiyo. Ayun ang problema, kaya hindi ko nakikita sa kuberta ang aking tiyo. Kumusta, Basilio? Bakasyon na ba kayo? Ang Magino bang ay iyong kababayan? Kamusta naman ang buhay niyo sa lalawigan? Bakit? Hindi ba kayo pamilyar dito? Paano ko malalaman kung hindi pa ako nagtutungo doon? Nasabihan lamang ako na napakahirap ng mga tao doon kahit hindi sila bumibili ng alahas. Hindi kami bumibili ng alas sapagkat hindi namin ito kailangan.
Teka, huwag kayong magalit, binata. Siya nga pala. Halika kayo mga binata at uminom tayo para sa kularan ng lalawigan nyo. Maraming salamat, Senyor. Ngunit hindi po kami umiinom ng serbesa. Mali ang ginagawa nyo. Tama sa katawan ang alak. Sabi nga ni Padre Camora, ang kakulangan ng siglang ito ay buhat ng naninilayan sa sobrang inom ng tubig. Kakaiba ang taong iyon. Nakadarama ako ng pangingilabot. Sinisikulan kita, hindi mo pa rin ako pinapansin. Alam mo bang tinatawag nila ang isang yun na kayumanggi at kardinal, ha? Ano? Kaya mangging kardinal? Oh, kaya naman itim na kabunyan kung gusto mo. Ha? Hindi ko maintindihan. O sige, ganito lang yun. Si Ricilio ay may tagapayong na unggoy na tinatawag na Abuhing Kalungan. Tapos si Senyor Simon naman ay ang tagapayong ng Kapitan General. Ano? Talaga ba? Totoo ang yung sinasabi? Hay, gaya ng narinig ko kung sino pang pinupuri siya kapag nakaharap. Ngunit pagkatalikod ng nagsasalita laban sa kanya. Inibida rin ba niya si Kapitan Tiago? Mula nang dumating siya ay tuturing na siyang tiyak na kanibal para sa mana. Alam ko makikipagkita siya sa Kapitan General. Pinapatawag po kayo ng inyong tiyahin na si Padre Florentino.